lumalabas so far doon sa mga nag-publicize ng kanilang salin, si Mark Villar yung pinakamayaman. Ako gulat na gulat ako dito. Siya pala yung pinakamayaman. Nakakagulat. Ito hindi nakakagulat, no? Si Cheese Escudero pala yung pinakamahirap. Tama ba? Oo, kanyan. Incredible yan. Yung man tanong mo kung incredible o credible? Hindi ako credible nga sa akin yun eh. Hindi. Akala ko tinatanong mo na kung ano yung pinaka-incredible. No? Hindi. Kung nga siya. Hindi siya incredible. Credible siya. Credible. Gusto kong kantsawan si, gusto kong kantsawan si Senator Risa. Mas mayaman ka pa pala kay Cheese eh. Ng 40,000. Oo. 40,000. Mas mayaman pa siya. Mayaman. Oo. Talagang bibilib ka, di ba? Naging Senate President. Kanya mahigit 27 years na kongresista, senador, at in between, governor. Ibig sabihin, sobrang linis ng kanyang pamamahala. No? As congressman, as senator, as Senate President, as a governor, na talagang halos wala siyang kinita. Halos wala siyang natipid sa kanyang sahod. Tapos yung mga bumabanat na katulad ng mga Alan Herman, no? Yung mga bumabanat. Yan. Paano yung kanyang $1 million na regalo sa kanyang asawa? Dapat to naka-declare sa salin niya. Alam ko kasi yung immediate family mo kasama sa salin. Di ba? Conjugal yan eh. Di ba? Meron kayong, di ko alam yung mga prenup. No? Pero ang alam ko, dapat kasama yan. No? Kung meron kang mga anak, meron kang asawa, dapat kasama yan eh. Pwede mo naman kasing ipasa sa asawa mo yung properties mo, dilusot ka. Kaya nakalagay sa salin. Ang net worth ni Senator Cheese, 18.8 million pesos. Grabe. Mas mayaman sa kanya si Risa Ontiveros na not so long ago. Oo. Si Senator Risa, nabanggit ko na ito sa programa, no? Nakita ko to sa Trinoma, bumababa sa taxi. Asan yung taxi na yung ordinary, kasama yung mga anak niya? Siguro that was more than 10 years ago siguro. Ayun. Yun gusto ko sabihin. Makikita mo naman sa lifestyle, di ba? Diba si Pinoy? Diba? Ang point ko lang, ang point ko lang, hindi ko pa nakita si Cheese na nagtataxi. Baka naman mali ako. No? Malamang mali ka. Ito, si Mark Villar, 1.261 billion. Ay, yaman pala ng mga Villar. Ngayon ko lang nalaman. Napakayaman pala nito. Ayan, medyo yan. Secretary ng DPWH dati, di ba? Hirap namang CP na 18 million. Hindi, tapos ang sumunod sa kanya, si Raffy Tulfo, si Idol, grabe, bilyonaryo pala to si Idol Raffy, no? Sa bagay, di ba, kasama yung asawa dyan, in-emphasize niya. Mag-asawa yung dapat naman talaga. Hindi ko naman sinabing hindi. Bakit defensive? Wala mo akong sinabi. Hindi, bilan, hindi mo sinabing kasama yung asawa. Wala. Sige, lahat kayo kasama asawa nyo. Okay, sige. Para walang away. Tapos sumunod si Erwin Tulfo, 497 million. Ang yaman pala ng mga Tulfo na ito, no? Erwin Tulfo, 497 million. Hindi ko ma-imagine, no? Gano'n ba kayaman pag 497? Tapos si Mig Subiri, 431 million. Ang yayaman. Ito si Camille Villar, 362 million lang. Senator Ping, 244 million. Robin Hood pala, no? Ang yaman din, 244 million. Mas mayaman siya kay Jinggoy na 221 million. Tito Lapid, 202 million. Tito Sen, 188 million. Ayan. Ang hihirap pala ng mga senador natin. No? Sobra? Medyo Ako medyo naawa ako eh. Pwede ba mag-donate dito sa ilan? Ang hihirap eh. Baka kaya ganun yung mga suot ni Senate President Cheese Escudero dahil wala siyang pambili. Kaya lumalabas yung areola. Diba? Ha? Grabe naman. Ano ba naman usapan to? Nababastos naman ako sa ganito. Hindi siya makasuot nung makapal na t-shirt. Hindi babakat. Pero maganda niyan sa salin, no? Ano yan? Starting point yan para silipin kung mayroong mga unexplained wealth, itong mga nasa gobyerno. Kasi paano kung in-under-declare ninyo yung inyong mga salin?
Mm. Masisilip yan. Dalawang Chief Justice ang natanggal dahil sa SALN. Di ba? Oo. Oo. Isang ombudsman ang pwede sanang natanggal kung natuloy yung kanyang impeachment. Pero nag-resign na lang sa takot sa inyo. Oo, di ba? So, talaga yan, mahalaga yung SALN na yan. At madali yan i-double, triple, quadruple check. No? Dahil i-check yung mga kotse mo, tsaka ng iyong asawa, mga anak. Di ba? I-check yan eh. No? Ang suggestion ko, para lang patunayan na totoo yung SALN ni Senate President Chis Escudero, i-check nila yung mga sasakyan, mga lupa, mga bahay, negosyo, no, niya at nung kanyang asawa, nung kanyang may bahay. Para makita, no? Para makita na talagang very accurate yung 18 million. Dahil yung iba kasi may mga suspicion eh, katulad ng present company included. So, para matanggal na yan, yung ganyan mga suspicion, i-check nila. Gano'ng karami yung biyahe per month, no? Tapos yung sa LRA, yung mga properties, bahay, lupa niya at saka ng kanyang asawa, yung mga pati ba mga jewelry kasama. Yan. Dapat. May tanong ako, Senator. Di ba dapat dito sa 18 million declared net worth ni Chis Escudero, kasama dito yung kay Hart, tama ba? Oo, dapat. Dapat kasama. Pwede ba ako mag-contribute sa kanila pero medyo naawa ako eh. Combined na pala yun pero 18 million lang. Sinabi mismo ni Hart na 150 million plus yung kanyang mga bags pa lang. Di ba? Namin na yun eh. So, tsaka yung sinasabi niya, di ba, kumikita siya, siya yung mga unboxing, nag-endorse sa mga produkto. Di ba na-factory yun? Oo. So, yun. I-check lang yun. I-check lang. Paano, pwede kasing marami kang utang. So, iba-minus yung utang mo do sa assets mo. So, baka yung suma, 18 million. Baka naman, oo. Masyado lang kayong masyado kayong malisyoso, judgmental. Huwag kayong ganun. Oo. Sabi nga ni Ombudsman Martires na problema dyan sa mga lifestyle check, nagiging judgmental ang publiko. No? Doon sa distorted sense of values ng mga public officials. Ano kung distorted? Medyo hahatol. Ito, may nag-comment. May prenup yata sila Hart and Chis. Oo. Kaya nga sabi ko kanila, hindi ko alam yung rules sa prenup. Baka nga may prenup, no? Talaga tong si Senator Edo, kung ano man pinagsasabi. No? Pero kung nagbigay ka ng $1 million worth na singsing, saan ang galing yun? Ibig sabihin, bago yun napunta kay Hart, may pinanggalingan yun di ba? Anyway, ito, seriously, lahat naman ang pinag-uusapan natin, these are valid questions. Kasi nga, these are public officials. And dapat under scrutiny yung kanilang mga dinideclare na SALN. Kaya dapat hindi minamasama ito. Kaya pwedeng makulong ng 5 years. Ganon. Nga bawal pala magtanong. Katulad yan, pinag-uusapan natin sa SALN. Nawawala, pwede kang bumagsak dun sa panakot ni former ombudsman Martires. Bawal yan eh. Na-reverse na ba yan? Na-reverse na? Dito po sila yung usapan na ito. Bawal pala pag-usapan eh. Ba't yung pa-release kung bakit kung bawal pag-usapan? Mas mahalaga yan kesa dun sa konstitusyon natin na ginagaranti yung freedom of expression. Mas mahalaga yan. Hindi lang yun, tsaka accountability. Kasi ganito, no? Hindi naman pribilehiyo nila yung pagkakaupo niya sa opisina na yan. At kailangan mayroong safeguards yung taong bayan na naturally pwede maabuso kung sakaling abusuhin ng mga nasa posisyon yung kanilang kapangyarihan. Kaya mayroong mga ganyang patakaran. Diba? O ngayon, kung pipigilan yung pagtatanong na ganito, ano mangyayari? Hindi man inaagrabyado kasi mayroong mas nakaaangat in terms of position, diba? Quite literally. Tsaka kapangyarihan. Ito mga nasa gobyerno. Ang pinapalabas nga ng dating ombudsman, ang accountability, yung publiko accountable sa mga government officials, not the other way around. No, saan kuweba ka na naman ang galing? Yun nga yung pinag-uusapan natin kanina pa, di ba? Hindi mo ba naunawaan?
Ha? Sorry po. Kakalabas ko lang po sa kuweba eh. Ang publiko ang dapat accountable. Pwede silang makulong. Kung ke-question nila yung mga lifestyle check na yan, kung ke-question nila yung mga kwa na yan, yung mga salian-salian na yan, i-weaponize nila, sila ang pwedeng makulong. Kaya ingat ka. Ingat din yung presidente. Dahil yung presidente ang nagsabi ng lifestyle check, malala mo? Ha? Sino? Si President Marcos? Oo, siya nagsabi ng lifestyle. Nauna nagsabi niyan eh. Oo, kaso ba't parang yung huling sinabi ng kanya executive secretary, parang taliwas din dun sa polisiya ng presidente na i-release. Supreme Court Diba? yun eh. Dating Chief Justice ng Supreme Court eh. Diba? Yung Supreme Court ang nagsabi na yung mga salin ng mga justice ng Supreme Court ay hindi pwedeng ilabas unless may permiso ng mga justices mismo. Ang ginawa ni Martires, in-elevate yan hanggang sa ombudsman, hanggang sa mga public officials na babagsak sa opisina niya yung salin. Simula yan eh. Lumabas na ba yung Hindi nakakagulat yung opinion ni Bersamin. Pero, syempre, dahil executive secretary ka na, dapat susunod ka sa boss mo. Sabi ng boss mo, lifestyle check. Ito rin na nabanggit ko last time na nag-episode tayo, Senator. The President missed this opportunity. Mas maganda sana kung siya naglabas ng sali niya eh. Ito naalala ko nung panahon ninyo na nagko-cover ako sa Malacanang. Parang hindi ko matanda ang pahirapan, no? I think si President Noynoy before, siya nagbo-volunteer no? pag-release ng kanyang salin, hindi ba? Tsaka sabay-sabay, hindi striptease. Hindi yung unti-unti, oy, mauna ka. Sabay-sabay kami. At paglabas, labas ka agad sa dyaryo.